Ang mainit nga po nating update ngayon mga ka-Legit Cards ay pumapatungkol po dito kay Rochelle Pangilinan, ang sex bomb noon na napapanood natin sa original Itbulaga kasama ang TVJ na kung saan ay hindi lang pala siya isang beses na makikita at mapapanood sa EB ng tape. Grabe nga naman alam niyo yon, yung hindi pa nga nakaka-move on ng Inay na bakit siya napapayag, bakit ganon, parang walang loyalty, pera-pera na lang. Sinundan pa ng isa pang balita na hindi lang pala yun nung Sabado ka-Legit Cards. Hindi lang isang beses siyang mapapanood dito, kundi marami pang beses na makikita tutungtong siya sa Itbulaga ng tape. Kaya naman, dismayado po ang maraming Legit Cards. But before that guys, para sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. And eto na nga, simulan po natin ang update ngayong gabi. And unahin na nga po nating pag-usapan ang patungkol dito sa pagdawit na naman na ano ba yan sa lahat po ng issue parati na lang ata po na nadadawit ang Legit Cards or pilit na dinadawit ang mga Legit Cards pati po ang TVJ. So alam niyo naman guys, takalit ngayon sa social media yung mga bata na mga solotera. So sabi nga po sa memes, ultimo daw po ata kindergarten ay kanila na ring pagseselosan dahil nagsimula daw po dito kay Julia Barreto, then sumunod ngayon kay Andrea Brillantes, and may lumalabas na memes patungkol naman kay Raisa May Dizon and kay Pauline Luna. Kasi 'di ba bata pa lamang po itong si Julia Montes, tapos malaki ang agwat ng edad kay Bea Alonso. Ganun din itong si Andrea and si Catherine. May mga pictures po sila together. And then ngayon, may pictures din po itong si Raisa May and si Pauline Luna na sana naman daw po ay hindi mangyari. Wag naman daw sana. Yan po yung memes na lumalabas ngayon sa social media. So, gets nyo naman po siguro ang ibig nilang sabihin dito, no? Na baka sulutin ni Raisa May si Bossing kay Pauline Luna. Ganoon ang mga lumalabas at pinagkakatuwaan ng mga netizens. So, kumbaga, ang mga issues ngayon sa social media, alam niyo naman yung issue sa Katniel ay dinadaan na lamang po sa biro ng ilan, and grabe lang no, na talagang dinadamay nila ang Legit Cards. So, wag ganoon. Kung meron pong problema sila na lang, wag na pong idamay ang Legit Cards. Wala naman pong kinalaman ang Legit Cards sa breakup ng Katniel. At the same time, napakatino po ni Raisa. Kaya wag niyo po siyang dinadamay at wag niyo siyang ginagaya sa mga hindi po magagandang ugali ng personalidad sa show business. Anyway, ayaw kong mambatikos, ayaw kong magsalita na nga hindi maganda sana sa kanila. Pero ayun nga, wag po nilang ginagaya si Raisa sa mga ito. And grabe nga naman, napakataba po ng utak talaga ng mga Pinoy. Grabe! Ang Pinoy talaga dyan po magagaling sa mga kalokohang ganyan at ang mandamay sa issue po ng iba. Samantalang ngayon, pag-usapan naman nga po natin ang patungkol dito po kay Rochelle Pangilinan, na kung saan ay mainit pong pinag-uusapan itong si Rochelle Pangilinan. Well, ayon po sa iba, kaya lang naman siya pinag-uusapan ay dahil sa kanyang post sa social media na kung saan ay nakaagaw po ng atensyon ng mga Legit Cards. Pero yung guesting niya malamang di umano ay nilangaw lang din naman sa Itbulaga tape dahil hindi nga daw po malalaman ng Legit Cards na siya ay tumuntong dito sa Itbulaga tape kung hindi dahil sa kanyang post. So, kumbaga, post niya lamang ay nag-viral pero hindi yung mismong episode ng Itbulaga na yon. Anyway, bago tayo lumiko sa ating pong usapan sa social media, meron nga pong hindi pa nakaka-move on at hindi matangkap na bakit napapayag nila si Rochelle Pangilinan. Bakit siya pumayag sa offer ng tape
bakit siya tumuntong dito sa tape kahit wala na doon ang TVJ. Alam naman po natin na pinag-aagawan, alam naman daw po ng lahat, maging ni Rochelle, na pinag-aagawan ng tape at TVJ ang titulong Itbulaga. Kahit humingi di umano ito ng dispensa ng basbas sa TVJ sa kanyang guest, ay syempre alangan namang sabihin daw ng TVJ, ayoko, wag ka dyan, nasa ng loyalty mo. Alangan namang ganunin daw siya. Syempre, ayon sa ilang mga fans, malamang mahihiya rin ang TVJ dahil sa napakabuti daw ng TVJ, hindi kaya magpahiya, kaya naman malamang makakakuha siya ng basbas sa TVJ. Lalo na si Bossing Vic Soto, napakalambot ng puso ni Bossing. Kaya ayon sa ilan, kahit daw merong permiso humingi ng basbas sa TVJ, ay masakit pa rin daw di umano sa kanila na para bang walang loyalty si Rochelle Pangilinan sa TVJ. Yan naman po ay komento ng mga netizens or legit tarikats na hindi po natin mapipigilan ang kanilang mga opinion. Syempre may kanya-kanya po tayong opinion. Sabi ko nga po sa inyo nung nakaraan sa ating update, ultimo ako nasaktan pero mas pinipili kong unawain na lamang, no? Para hindi masyado tayong negative sa lahat na lamang po ng bagay. Ang importante, bahala siya sa buhay niya, guys. Kung gusto niya doon sa Itbulaga tape, basta tayo, nakatutok tayo sa TVJ. Hindi naman po, at the end of the day, hindi naman po ating kawalan yon. Hindi rin kawalan ng TVJ, kumbaga. Siya rin naman ang mawawalan dahil alam naman po natin kung sino ang tunay na malakas at mas pinapanood ng mga tao. So, choice niya po ang mag-guest doon sa tape. So, good luck na lamang po sa kanya. Anyway guys, so after nga po ng guesting, so parang lumabas po sa social media, sa balita guys, itong si Rochelle, na kinumpirma po niya na hindi lang isang beses siyang makikita dito sa Tape Bulaga, kundi isang buong buwan na every Saturday po siyang tatapak dito. So, ibig sabihin, may 4 na Sabado po mapapanood si Rochelle Pangilinan dito sa Itbulaga tape na hindi po nagustuhan ng marami. Ayon po sa kanila, kumpirmado guys na wala talagang loyalty. Talagang uulit pa sa pag-guest dito sa Itbulaga. So, marami pong naiinis at meron din naman pong nakakaunawa na trabaho lang, nanay, kailangan, ka-OG. Pero yung iba naman, kung ganito naman daw po ang paiiraling opinion, edi sana maunawaan na lamang din ang sitwasyon ni Buboy Villar. 'Di ba? Yun po yung kumbaga parang counter ng iba pong legit Dabarkads about po sa issue na ito. So, kanya-kanya naman po tayong opinion, kaya mga ka-OG, pa-comment lang po sa baba para naman sa inyong mga saloobin. Samantala, ayon po dito, talagang di nauubusan ng gimmick ang TVJ and Dabarkads sa parating fresh at bago. Hindi nang gagaya. Nice job EAT, solid TVJ Dabarkads. And ang masasabi ko lang po sa inyo dito ay yes. Tayo po isang ayon sa sinabi po ninyo. Talagang hindi po nauubusan ng gimmick ang TVJ. Kaya nga paulit-ulit po natin sinasabi na kung meron man pong bagay na tawaging Itbulaga or kung meron man pong may karapatan na gumamit ng titulong Itbulaga, ayon ang TVJ dahil sila po ay talagang puno po ng surprises na siya pong main reason kung bakit Itbulaga po ang pinangalan ni Sir Joey De Leon dyan. Surprises sa tanghalian. O, diba? Ganyan po ang TVJ. Until now, kanila pong pinaninindigan yan. Lagi po tayo nilang binubulaga and they never fail us. Marami nga po tayong mga theory guys sa mga mangyayari. Pero, lagi po tayong mali dahil meron po parating plot twist ang TVJ. Samantala, sabi naman ni Sir Manuel Ponce, heist ang mga kalaban ng TVJ. Hindi ko maintindihan, ang daming dahilan at ginagawa lahat ng paraan. Masira lang at matalo lang ang TVJ at legit Dabarkads, legit host Dabarkads.
kahit paninira, kahit anong paninira gagawin nila, masira lang ang TVJ. Ang totoo, kahit anong gawin nila, wala namang pakialam yung TVJ sa kanila. Kaya dapat manahimik na lang at manood at suportahan yung mga gusto nyong noontime shows. Very well said, Sir Manuel Ponce. Yun nga, no, mag-focus na lang po sila sa pagsuporta sa po nila, sa kanilang idols, guys, no? Habang kasi nakikialam sila sa TVJ, ay mas lalo lang po nila pinapatunayan yung pagiging insecure nila, ka-OG. Samantala, sabi naman dito ni Sir Romy Obispo, Ma'am Gandara, wag po kayo masyadong magpapagod, magpahinga lang mabuti para gumaling agad. Thank you so much, Sir Romy Obispo, sa pag-aalala parati sa akin. Miss na miss ko na rin po kayo, ka-OG. Sinusubukan ko, no, na mag-vlog sa ngayon, pati po trending para po makahabol, ka-OG. Dahil ilang araw po ako, 2 linggo ata akong hindi nakapag-vlog ng maayos, guys. So sana nauunawaan po ninyo, no, ang ating sitwasyon. But anyway, maraming salamat po sa pagmamahal at patuloy na pagsuporta. So yun lang muna, guys, ang ating update for tonight. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated sa mga susunod nating mga balita.